May mga usaping pangkalusugan na dapat pinag-uusapan ng tama, malinaw, at may malasakit. Nandito tayo para gawin iyon. Pogscast! Let's Talk Pinay! Ito ang Pogscast, hatid sa inyo ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Kailan ba natin masasabi na ang pagbubuntis ay maselan or delikado? High-risk pregnancy nga ba ito? Magandang araw, ako si Dr. Sherwin Mapa, ang inyong Pogscaster para sa episode na ito. At para mas malinawan ang ating discussion ngayong araw na ito, kasama ko ang mga eksperto mula sa Philippine Society of Maternal and Fetal Medicine, Dr. Valerie Ginto at Dr. Ina Crisologo. Magandang umaga po. Magandang umaga, Sherwin. Magandang umaga, Ina. At magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Magandang umaga. So yun na nga, ma'am. Ano ba ang delikadong pagbubuntis? Ang isang pagbubuntis ay tinatawag na delikado o maselan kapag mas mataas ang tsansa na magkaroon ng komplikasyon habang nagbubuntis, pagkatapos magbuntis, at kahit matagal pa pagkatapos ng pagbubuntis. Maraming mga kondisyon na tinatawag na maselan. Ano po yung mga sakit na pwede nating makonsider na ito, pag may sakit na ganito yung isang babae, delikado na to? Ano po yung meron po ba tayong listahan ng mga sakit na yan para masabi natin na delikado na tong pagbubuntis mo, ma'am? Ganyan. So ito yung mga tinatawag na high-risk conditions, no? Siguro ang ibang halimbawa ng mga high-risk conditions na common sa mga Pilipino ay ang high blood pressure, diabetes, ang pagkakaroon ng ibang sakit gaya ng tinatawag na connective tissue disease, lupus, antiphospholipid syndrome. Pero hindi lang yung mga sakit ang nagdudulot ng pagiging high risk. Nandiyan rin ang pagkakaroon ng mga kondisyon na hindi masasabi natin hindi maganda. Halimbawa, nagkaroon na ng maraming pagkakunan or pagkawala ng pagbubuntis. Nagiging high risk pa rin ang isang babae dahil sa history niyang ganon. Dahil sa kasaysayan na maraming beses na po nakukunan. May dagdag ko lang, Sherwin, kasi medyo karaniwan din to sa mga Pilipino ngayon, pero hindi natin masyado pinapansin. Pero kapag meron ka ring sakit na sa iyong thyroid, sa bosyo, sa alimbawa nito, kahit na wala ka nakikita na bukol dito, kailangan tinitinan din natin. Kasi kapag may sakit ka dito, pwedeng ang pagbubuntis mo ay magiging tinatawag na nating maselan dahil ang baby o yung anak mo ay pwedeng magkaroon ng problema sa pag-iisip kapag ipinanganak na ito. Maaaring hindi makita immediately after birth, pero later on kapag nag-aaral na yung bata, makikita. Yon, una. Pangalawa, na medyo karaniwan din sa ating mga Pilipino, mga hika, no? Kapag hinihika ka, pwede ka ding magkaroon ng mga paselan na pagbubuntis. Tapos isa pa na medyo nagiging marami na ngayon, yung mga nahihirapan magbuntis, o ang tinatawag natin na infertility. So yung mga bagay na naka-cause ng bakit ka infertile o hindi nahihirapan ka magbuntis, maaaring itong mga kondisyon na ito ay nagpapataas din ng tsansa na magkaroon ng komplikasyon ang iyong pagbubuntis. So kapag nabuntis ka pagkatapos ng mga gamutan ng infertility, ang pagbubuntis mo na yun ay tinuturing ding high risk o maselan. So ayan, sabi niyo na po yung mga sakit na parang may listahan tayo ng mga sakit na pwede nating masabi na ito ay delikadong pagbubuntis. Ano naman po yung dapat gawin ng ating mga nanay, no? Para mabantayan natin yung delikadong pagbubuntis na to. Mauna na ako bago pa man ikaw magbuntis, kapag nalalaman mo na meron ka ng mga kondisyon na katulad nito, bago ka pa magbuntis, kumonsulta ka na sa mga espesyalista mga delikadong pagbubuntis. Ngayon, kunyari ikaw naman ay hindi mo alam kapag meron kang mga kondisyon na katulad nito, magpunta ka pa rin sa isang obstetrician gynecologist upang magkaroon ng mga tinatawag na mga tests para makita kapag meron ka ng mga kondisyon na ito. Bakit? Dahil kapag may ganito kang kondisyon, dapat bago ka pa man magbuntis, makokontrol na to. Mabibigyan ka ng gamot para maiwasan na magkaroon ng o kaya bumaba ang mga tsansa na magkaroon ka ng komplikasyon habang ikaw ay nagbubuntis. Isipin mo, hindi lang ikaw ang nandito, kundi pati ang baby mo, no, ang pagbubuntis mo. Kaya
Kaya importante na pangalagaan natin ating sarili, dahil pag pinangalagaan natin ang ating sarili, mapapangalagaan din natin ang ating magiging supling, ang ating mga magiging anak. At in the future, pag lumaki yan, siya naman ay malusog din siya at magkakaroon din malusog na pagbubuntis. Maganda sabi nyo na nga po yun, di ba, na kailangan magpatingin sa obstetrician gynecologist or magpatingin sa eksperto. Ito naman po, di ba, may mga nanay tayo dyan na parang ano ba yan, pupunta na naman ako kay doktora. Ang dalas-dalas ko naman siyang makita. Gaano po ba kadalas dapat makita ng isang babaeng buntis na may delikadong pagbubuntis yung obstetrician gynecologist niya? Sige, ako naman po yung magtatakal ng question na yan. Kasi ang iniisip ng iba, basta wala silang nararamdaman, okay lang yun, di na nila kailangan magpa-check up. Pero dahil high risk nga yung pagbubuntis, ibig sabihin, mas madalas talaga yung pagpapa-check up. Maaring every month, so buwan-buwan, o kaya nga mas madalas pa. Hindi lang dahil may binabantayan tayong mga simptomas o komplikasyon sa mga pagbubuntis na to, pero dahil mas madalas rin ang kinakailang mga pagsusuri, ultrasound, blood test, o iba pang mga eksaminasyon na kailangan gawin sa mga pagbubuntis na ito na high risk. Oh. At saka, tandaan din natin, no, hindi siya tinatawag ng one size fits all, o ibig sabihin, hindi yan dekahon. Na hindi yung ginawa dun sa kapitbahay mo, pwede mo na rin gawin sa sarili mo, hindi pwede yun. Hindi talaga ganon yun. So, kaya kapag pumunta ka sa mga eksperto, naka-personalized ang care. Ang ibig sabihin nun, talagang yung pinaplanong mabuti ang pagbubuntis mo, ang pangangalaga ng pagbubuntis mo, para eksakto yan sa iyo, sa kondisyon mo. Yun. So, maganda talaga na pupunta ka sa mga eksperto kapag ka masela ng pagbubuntis mo, di ba? Kapag ka may high blood ka, pupunta ka sa cardiologist. Kapag meron kang problema sa diabetes, pumunta ka sa endocrinologist, yan. Kapag kamasela ng pagbubuntis mo, maganda talaga kung kukonsulta ka sa isang high-risk pregnancy specialist o tinatawag maternal fetal medicine specialist o isa pang pangalan namin ay perinatologist. Natin pala. Apo. So yun na, ang galing nung sinabi niyo, no? Kasi meron mga babae dyan na parang may mga group sila, no? Sabihin nila, nangyari kay Elisa, ganito. So, Ito na rin nangyari din sa akin. So, ano po yung mga pwedeng komplikasyon ba ng delikadong pagbubuntis? Yung overview lang po. Oo. So, syempre, yung bawat high-risk condition o bawat sakit, may kanya-kanyang mga pwedeng komplikasyon. Pero yung masasabi natin, siguro common complications sa mga high-risk conditions na to, maliit masyado yung pinagbubuntis nila, maliit masyado yung baby, either kumukonti rin yung tubig o dumadami masyado yung tubig. Pwede rin magkaroon ng posibilidad ng mga anak na wala sa oras, na may sarili siyang mga komplikasyon in the long run rin, no? At syempre, yung isa pang hindi natin gusto ay pwedeng mamatayan ng baby habang nasa loob ng sinapupunan ng mami. Gusto ko rin i-emphasize, katulad ng sinabi ni Dr. Ina kanina, no? Yung mga madalas na makunan, o tawag doon recurrent pregnancy loss, madalas makunan, o yung mga madalas manganak ng wala sa oras, o preterm deliveries, yon, isipin natin kung ano yung nangyari sa inyo sa pagbubuntis nyo na ito, o sa mga dati nyo pang pagbubuntis, maaari mangyari uli. Yon, hindi yan minalas ka lang, hindi. Opo. Hindi yon. Kaya ang ating pag-iisip dapat ay, bakit kaya ito nangyari sa akin? So, kailangan nating malaman bakit nangyari. Para sa susunod, may iwasan natin yung mga dahilan na to kung bakit naging nangyari itong mga bagay na ito sa iyo. Maaari ba siyang iwasan? Ano ang pwede nating gawin para hindi ito mangyari muli? Ayan. So, tama yung nasabi niyo po kanina, no, na parang hindi nga siya pare-parehas. Ano? Kasi po may mga babae na okay yung lifestyle nila, nagmamarathon, nagda-run, nagda-jog, pero meron pong komplikasyon yung pagbubuntis. Meron naman po, hindi masyadong gumagalaw, na, kumbaga, kung tawagin natin, sedentary lifestyle. No? So, pagka ganun po ba, meron po bang connection yun, yung pagiging lifestyle ng isang babae sa kanyang future na pagbubuntis or sa kanyang diet? Pwede po ba natin napakalaki. Meron Sobrang laki. Oo. Sige, umpisahan ko sa mga bisyo. Kapag ka naninigarilyo ka o may kasama ka sa bahay na naninigarilyo o kasama mo sa trabaho na parati mong kasama na naninigarilyo, para ka na rin naninigarilyo kahit na hindi ikaw mismo yung naninigarilyo. So, ano yung pwedeng mangyari kapag ka exposed ka sa nicotine o sa sigarilyo? Pwede yung pagbubuntis mo mawala, makunan ka. At kung magtuloy yung pagbubuntis,
mas mataas ang chance mas maliit yung pagbubuntis mo, maliit yung baby, maaga kang manganganak o preterm deliveries. Pwede rin related din siya sa mental retardation eh. Yun, so pwede din yun. Tapos yun, ganun din ang pwede mangyari sa'yo kapag madalas ka rin uminom ng alcohol. Yun. Alam mo, pag may makumukonsulta sa akin, pag sinasabi ko, uminom ka ba ng mga alcoholic drinks? Sabi mo, occasional ho. Occasional ho. Doktora, yun nga. Kaya lagi tinatanong, ano ba ang occasional para sa'yo? Ang occasional para sa kanila. Kasi pag may birthday daw, sabi ko, gano'ng kadalas ba to sa isang buwan? Mga 5 beses. Susunod na 5 beses. So, iba-iba yung tao pag sinabi occasional. Kaya tinatanong ko mabuti, ano ba ibig sabihin ng occasional? And we have to understand, no, kailangan nating isa-isip yan at tandaan na walang concentration o walang amount ng nicotine o ng alcohol na safe para sa atin. Wala. Ang kape, ibang kape. Ang kape, ibang storya. Ang kape, pwede ka magkape ng, nakalagay nga sa na 1 o 2 cups a day. Oo. Nakalagay sa mga libro, yon. Pero sinasabi ko rin sa mga pasyente, iba-iba rin tayo ng tolerance eh. So, pwedeng ikaw, hindi ka nagkakape. Kung pwedeng ikaw, madalas ka magkape, pero hindi ganito yung nangyayari sa'yo. Dahil iba yung tolerance natin sa katawan natin ng different amounts of caffeine. Yun. So, mag-iingat pa rin tayo dahil isa-isip din natin na pwede rin mangyari masamang mga komplikasyon pag umiinom ng sobrang dami nga ng kape. In terms of exercise, yun, pag magbasa ka din sa libro, nakalagay din doon na maganda magkaroon ng light to moderate na exercise. Kahit na nagbubuntis ka, aerobic exercises nakalagay, light resistance exercises, ibig sabihin yung mga konting mga weights, na mga 1 to 2 pounds na weights, ganyan. Pwede kang mag-swimming kapag kabuntis ka. Yun, wag mo lang, don't hold your breath. So, wag kang, subukan mong, pilitin mong nakakahinga ka pa rin. Kahit na nagsuswimming ka. Yun, pwede mong gawin itong mga bagay na to. Pero tandaan din natin na hindi nga tayo pare-pareho lahat ng pagbubuntis. So, kailangan mo ng clearance, kailangan mong tanungin doon sa doktor mo, pwede ko po ba itong gawin? Kasi iba-ibang level ng exercise ang pwede nating gawin. Depende sa ating kondisyon ng pagbubuntis. Sa nutrition. So pagdating naman sa nutrition, importante, ang siguro gusto kong ipagbigay alam, hindi kumakain ang babae ng para sa 2 dahil lang buntis siya. No? So very important yun. O tatlo. Twins yun. Twins yan. Pag buntis ako, dapat doble yung 2 pinggan. Ganyan. Kasi nga, hanggang ngayon, di ba meron pa rin yung misconception na yun. So siguro yan yung kailangan natin i-correct. Ang importante is, masustansyang pagkain, syempre, no? Hindi rin natin ina-advocate na dapat nagda-diet sila dahil lang siguro mas malaki sila sa pagsisimula ng pagbubuntis. So, again, babalik tayo sa importante na ikonsulta sa doktor kung ano yung tamang nutrition. Kasi, individualized rin yan. Hindi yan one size fits all na ito lang pwedeng kainin, ito yung kinain ng kapatid ko nung buntis siya, ito lang rin gagawin ko. Binabagay rin natin ang sinasabi nating weight gain or ang paglaki ng timbang sa timbang mo sa simula ng pagbubuntis. Bago pa lang magbuntis. So, importanteng nalalaman rin yan ng doktor kung ano yung weight mo bago ka nagbuntis para magabayan ka kung ano yung dapat weight gain mo habang nagbubuntis ka. Hindi naman natin sinasabing kung mataba ka sa umpisa, dapat mag-weight loss ka. Hindi naman ganun. Pero, meron allowable weight gain. Depende sa baseline weight mo. Ang kagandahan nun, Sherwin, hindi mo kailangan gumastos ng malaki, no? Para magkaroon ng nutrition, no? Ang sinasabi natin lagi na, katulad din sa pinggang Pinoy, kalahati niyan dapat gulay. Gulay, madali naman kumain ng gulay. No? Kalahati nung kinakain mo talagang gulay. Yan. Tapos yung kalahati, yan yung kanin, o yung mga sources mo of carbohydrates, pwedeng mais, ganyan. So, yun yung kalahati nun, kanin, and then yung 1/4. Tapos yung 1/4 din naman nun, ng pinggan natin, ay nandun yung ulam natin na karne, isda, pork, beef, chicken, fish, yung mga ganyan. So, yun, yung doon natin gagawin. At, tandaan din natin lagi, no, kailangan luto lahat ng ayos yung luto. So, hindi pwedeng hilaw na o kilawin. Hindi pwede during pregnancy kasi pwede ka magkaroon ng mga sakit na makukuha doon. Katulad nga ng salmonella, ganyan. Na pwedeng
pwedeng mangyari nun, you can lose the pregnancy, pwedeng mawala yung pagbubuntis mo dahil dito sa mga infection na ito. Yun. So, importante ang nutrition, importante ang tama na wala tayong ginagawang mga bisyo, importante ang exercise, importante ang tamang timbang bago ka magbuntis. So, kaya we're emphasizing now na talaga dinidiin natin ngayon na kailangan malusog tayo bago tayo magbuntis. Yun. So, kaya importante na pinaplano yan, no? Sa amin rin kasi sa kababaihan natin ngayon, halimbawa, nalaman nilang buntis sila. So, una kagad nilang pupuntahan ay health center or lying-in clinic. Ang pagbubuntis ba na delikado, kailangan po ba maternal fetal medicine specialist ang makita ko? Sa ospital po ba ako magpapacheck up? Pwede po ba ako sa lying-in clinic? Magaling naman po yung midwife na nagpapaanak doon. Makakaya niya po ako. Pwede po ba nating sagutin yun, ma'am? Ang ipapayo namin is mas maigi sana sa proper health facility or tertiary care hospital. Mga anak yung mga babaeng ito para maalagaan sila ng obstetrician gynecologist na may tamang pag-training sa pag-handle ng mga pagbubuntis na to. Hindi lang dahil inaako naman ng perinatologist sa mga ganitong mga klaseng condition. Pero may mga examination, ibang mga surveillance methods na kailangan gawin na siguro mas nasa training namin ang pag-interpret ng mga ito. Ma'am Nair? Oo, hindi naman kailangan na gumastos sila ng malaki na para magkaroon ng magandang na care during pregnancy, no? Ang rekomendasyon namin sa ating lahat na nakikinig ngayon, kapag kamasela ng pagbubuntis mo o ang pagbubuntis mo dati nung nakukunan ka madalas, nanganganak ka ng maaga, yon. Kapag kamaselan dati at maselan ngayon or maselan ngayon, mas mabuti talaga perinatologist ang pupuntahan mo. So, maraming mga ospital, mga tertiary care centers nga, maraming ospital na mayroong kakayahan na mga alaga na mga maselang pagbubuntis. So, pag pupunta sila sa mga ospital na to, pwede naman silang mapangalagaan nang hindi sila gagastos ng malaki. So, huwag kayong matakot sa gastos, no? Mas isipin natin na meron naman tayo, may paraan yan. May paraan lagi kung paano magkakaroon ng magandang pangangalaga. Yun. So, yung mga sa center, okay lang naman na kapag hindi naman maselan yung pagbubuntis. Yun. Pero kahit nasa center sila nagpapa-check up, sana kung meron silang access o kaya meron silang paraan na makakuha ng kahit na isa lang na ultrasound, no, habang pagbubuntis. Alam mo, naggagawa kami ng mga mission, no? Nagbi-mission kami. Tapos, nagagawa kami ng mga libreng pag-ultrasound. Nagulat ako na isang time na nagmi-mission. Malapit na siya manganak. Opo. Tsaka lang nagpa-ultrasound. Saka lang nalaman na nakambal pa lang pagbubuntis niya. Kaya pa, laki ng tiyan niya. Imagine, at ang balak niya, manganak doon sa center. Tapos, ang nauunang kambal, suhi. Alam natin lahat ng mga obstetrician, no, na hindi dapat siya manganak ng normal kapag gano'n. So, napakalaking bagay na magkaroon ng kahit naman ng isa ng ultrasound. At saka kung magkakaroon ka ng isang ultrasound, maganda sa mga pang-4 o pang-5 buwan ng pagbubuntis. Kasi sa mga ganong panahon, pwede pang marami pa tayong pwedeng gawin kapag may nakita kaming kakaiba doon sa pagbubuntis. Tapos, nabanggit nyo nga po, no, ma'am, no? So, iniisip ko na ngayon. So, kailangan meron akong proper surveillance or madalas ko dapat nakikita yung aking doktor, perinatologist. So, pamasahe, pagpunta ron sa aking doktor, pagpapagawa ng laboratory, panganganak. Ayan na yung tanong. Major question, mahal po ba ang delikadong pagbubuntis? At follow-up doon, masi-CS po ba ako? Kasi yung almawa, sasabihin ng isang pasyente, yung ate ko, hypertensive siya noon, mataas yung BP niya, na-CS kasi siya hypertensive din ako, masi-CS din kaya ako. Mahal kaya yun? Actually, may mga pasyenteng ganyan sa umpisa pa lang noon, pag pumunta sila, pag nalaman nila high blood sila, ako, CS na ako. Hindi ganun yun, no? Kahit na meron silang mga sakit na ganito na high blood o kaya diabetes o kaya may problema sa bosyo, yung mga ganyan, o kaya hika, ganyan, hindi naman agad na ma-CS, no? Ang dahilan pa rin kung bakit kami nagsi-CS ay ang tinatawag na obstetric indications. Ibig sabihin, may dahilan bago ka mag-CS. Hindi pwedeng
hindi pwedeng dahil maselan pagbubuntis ay rason na yon. Opo. Automatic Opo. na masisiyas, hindi ganon. Yung sinasabi mo kanina na magastos kasi maraming mga pwedeng gawin. Katulad na sinabi ko kanina, pwede naman sila magpunta sa mga pampubliko na ospital. Meron doong mga karampatang makukuha nilang pangangalaga. Na serbisyo. Opo. Na katulad ng sa mga private hospitals na magagawa ang masa-surveillance sila. Ibig sabihin, mababantayang mabuti ang kanilang pagbubuntis ng masinsin. No? Kasi importante kasi sa atin kapag kumukonsulta nga sa mga espesyalista ay isipin natin na pareho silang napapangalagaan. Opo. Siya at ang kanyang pagbubuntis, ang baby. Yan. Gusto ko rin niyang idiin na kunyari, diabetic siya. Pupunta siya sa isang endocrinologist. Yon. Na habang pagbubuntis. Hindi kasi ganon. Oo, kami, kasama naman natin na endocrinologist na nagmamanage ng mga pasyente na may diabetes, ganon. Pero, sila kasi ang pinapangalagaan yung nanay lang, no? So, importante na malaman nating lahat na kapag sa maselang pagbubuntis na eksperto, yung maternal fetal medicine specialist o perinatologist, laging nasa isip natin, dalawa yung pasyente natin. Yung nanay at saka yung baby. So kapag ginagamot natin yung kunyaring diabetes nila, iniisip natin ano ang magiging epekto nito doon sa baby. So, example lang, ayaw natin sobrang baba. Kapag kumonsulta ka para sa diabetes, for example, sa endocrinologist, syempre gusto nila ibaba yung blood sugar mo, blood sugar mo. Pero sa atin, may hangganan yon. Hindi ka pwedeng masyadong mababa. At ang guidance nun ay ang tumutulong sa amin para mag-decide kung tama na to ay hindi lamang yung sugar monitoring mo, kundi yung nakikita din namin sa ultrasound na anong kondisyon ng baby, gano'ng kalaking baby, gano'ng kadaming tubig, kumusta na ba yung inunan, yung mga tinitingnan natin yan. At yung mga impormasyon na to ay nakakatulong sa amin para magdesisyon kung ano yung pagbabago na kailangan gawin sa management ng kanilang diabetes. Opo. Napakaganda ng ating specialista kasi yung specialization natin kasi 'di ba, ang dami nating pwedeng gawin upang mapaganda ang outcome o ang pwede mangyari sa pagbubuntis. Tsaka 'di ba, Ma'am Lair, parang dalawa nga pasyente natin 'di ba? Yung mommy tsaka yung baby. Kaya hindi rin naman natin masasabi na sapat na sa health center lang kasi kailangan talaga ng konting angat na paggagabay sa mga maselang mga pagbubuntis na to. Oo. Tsaka, mayroon na marami na tayong pwedeng gawin ngayon. Napakaganda ng mga advancements sa medicine ngayon. Ang dami nating pwedeng gawin na pwede nating gawin habang buntis pa sila. Na pwede nating gawin na intervention na mga bagay, pwede nating gamot o operasyon ba ito, na pwede nating gawin para yung baby magiging mas maganda paglabas. Ang ganda ng ating discussion ngayong umaga na ito, no? So, bilang pabaon na mensahe sa ating mga televiewers, meron po ba kayong gustong sabihin mula sa ating mga eksperto? Sige, simulan ko na. So, napag-usapan natin ang pagkakaroon ng mga maselang pagbubuntis o ang high risk obstetrics, high-risk pregnancies. So, hindi siguro lahat ng kondisyon na ilista namin, Sherwin, no? Pero, importante lang tandaan ng mga nakikinig or nanonood sa atin na kapag may ibang mga kondisyon ng babae, maaaring high risk yon. Mas mabuti na ikonsulta niya ito sa isang obstetrician gynecologist para malaman niya kung ano yung mga kailangan bantayan sa pagbubuntis. Number 2 siguro is kailangan rin alamin ng mga tao, ng mga babaeng buntis na may high risk condition na mas madalas ang pagpapatingin, mas madalas siguro ang pag-request ng mga eksaminasyon o ultrasound para sa kapakanan niya at ng baby niya. Tapos pangatlo, importante rin na dahil sa nagpapatingin nga siya sa espesyalista, may chance na, kinakailangan rin naman na
mas maiging makapanganak siya sa facility or hospital kung saan maalagaan talaga siya ng mabuti. Na kaya. Kung sakaling magkaroon ng komplikasyon. Kasi hindi lang habang nagbubuntis pwedeng magkaroon ng komplikasyon ang mga high-risk pregnancies. Pwedeng doon na sa pagle-labor at sa panganganak doon para maaaring magkaroon ng komplikasyon o kahit sa immediately after delivery. So very important sana na manganak sila sa tertiary hospital or sa proper hospital facility. Pero hindi natatapos doon ang problema ng pagkakaroon ng maselang pagbubuntis. Gaya na nasabi na ni Ma'am Blair, binabantayan pa rin dapat long after delivery. Ma'am Blair? Ang pangalaga ng kalusugan ng ina at ng anak ay isang shared responsibility. Ibig sabihin nun, responsibilidad ng hindi lamang ng doktor, kundi kayo na ating mga pasyente. Isipin natin na ang ginagawa natin ngayon, habang preparasyon, bago magbuntis, ang ginagawa natin habang pagbubuntis natin, may malaki ang pwedeng mangyari na sa kinabukasan ng ating magiging anak. Yon. So kapag example lang, kunyari kapag may high blood ka, mataas ang presyon mo habang nagbubuntis ka, ang bata, ang anak ng isang na-expose sa isang nanay na mataas ang presyon habang buntis, mas mataas din ang tsansa na magkaroon din sila ng high blood sa kanilang pagtanda. O diabetes, ang nanay, kapag na-expose dito ang bata at hindi na-control mabuti ang diabetes, ganoon din sa kanina sa presyon, sa alta presyon, hindi na-control during pregnancy, ang bata ay pwede din magkaroon ng obesity, malaking timbang, at cardiovascular diseases katulad ng heart attack. Yon, later sa kanilang buhay. So, nakasalalay sa atin, sa ating mga pasyente at sa ating mga doktor, kaya nga kasi shared responsibility to, ang kinabukasan ng ating bansa, ng ating mundo. So yun, ganun kalaki ang implikasyon ng pangangalaga sa katawan before at saka during pregnancy. So, yun ang aking gustong mensahe sa lahat ng ating nanonood ngayon, na makisama kayo or makishare kayo ng responsibility sa pangangalaga ninyo sa mga doktor ninyo. Intindihin nating mabuti kung ano nangyayari sa ating katawan para makatulong tayo sa pangangalaga sa ating pagbubuntis. Very maternal and nationalistic yung pamensahe ng ating dalawang eksperto ngayon. No? Sa bawat yugto ng buhay ng isang babae, may kwento at may tamang kaalaman na dapat pakinggan at maunawaan. Pogscast. Let's Talk Pinay. At kung nakatutulong ang usapang ito, mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Pogscast. Baka ito na ang impormasyon na kailangan ng iba pang Pinay.